Ito ang Honda Click 125 o mas kilala sa Indonesia na Honda Vario 125. Isa na siguro sa pinaka-successful ngayon na motor sa buong Pilipinas ay ang Honda Click 125. Bakit naman hindi? Ito lang naman ang may pinakamabintang motor sa Pilipinas. Katunayan ay number 1 ito sa best-selling motorcycle in the Philippines. Actually tinalo pa nito sa dami ng sales yung mga naggagandahan scooter ng ibang brand. Kaya ang bansag ng Honda sa scooter na ito ay game changer. Ilan sa mga dahilan kung bakit pumatok ang scooter na ito sa mga tao. Una ay ang kanyang price tag. Ang kasalukuyang Honda Click 125 natin ngayon sa Pilipinas ay nagkakahalaga ng around 81,000 pesos to 84,000 pesos, depende sa mga lugar at kasa na pagbibilhan. So ang aasahan natin sa price tag ng Honda Click ay una naka-liquid cooled. Ibig sabihin, mas advanced ang cooling system ng motor na ito kumpara sa ibang scooter na naka 125cc engine displacement. Pangalawa ay ang kanyang napakagandang instrument cluster na naka fully digital. Pangatlo ay malaking fuel tank capacity at mayroon ding maluwang na underseat compartment. So ilan lang yan sa mga dahilan kung bakit sobrang pumatok ang motor na ito dito sa Pilipinas. At dahil mas malakas ang sales ng Click 125, ibig sabihin ay mas kilala at mas sikat ito, at kahit pa yung beginner lang kung bibili sila ng motor, ay Honda Click talaga ang pipiliin nila kasi mura, matipid sa gas at maporma. Tara silipin natin kung ano ang meron sa bagong Honda Click 125. Umpisahan natin sa kanyang engine. Meron itong 4-stroke, single overhead cam, liquid cooled, enhanced smart power, fuel injected. Meron itong exact engine displacement na 124.8 cubic centimeter. Ang kanyang maximum power ay 8.2 kW at 8,500 revolution per minute at 10.8 Nm of torque at 5,000 revolution per minute. Meron naman itong bore na 52.4 at stroke na 57.9 at ang kanyang compression ratio naman ay 11:1. Actually yung bigger brother niya na Honda Click, merong 10.5 lang ang compression ratio, pero itong Honda Click 125 ay 11:1. Sa pagkakaalam kasi natin, kapag mas mataas yung compression ratio, mas maganda yung kickback ng engine, ibig sabihin mas maganda yung performance. Anyway, ang bagong Honda Click 125 ay wala namang nabago sa engine specification niya, the same lang talaga sa previous version. Regarding naman sa tire size ng scooter na ito, dito ay medyo mas lumapad. Meron itong 90/80, size 14 sa harap, habang 100/80 size 14 naman sa likod. Parihas naka-tubeless. Actually itong size ng gulong ngayon ay magkasing sukat na sila ng Honda Click 150 dito sa Pilipinas. Kasi dati ang size lang ng gulong nitong Click 125 ay 80/90 sa unahan at 90/90 yung likod. Mas maganda itong malapad na tire dahil mas stable sa daan, mas makapit ang grip at mas safe. Ang suspension naman ay same pa rin sa dati na telescopic fork sa harap at single shock naman sa likod. Braking system ay naka-disc brake sa harap at drum brake naman sa likod, with combi brake system. Ito yung kung mag-apply ka ng brake sa likod ay kusa ng sasama sa pag-brake ang harap ng 30%. Sa looks naman ay halos the same lang ang new version compare sa old version. Diyan pa rin ang daytime running light na parang kilay, yung headlight nasa ibaba pa rin ng daytime running light, yung position naman ng signal light, ganun pa rin. Nagkaroon lang talaga ng minor changes, kaya hindi masyado halata. Dito sa new version medyo nag-iba lang kunti ang hugis ng cover dito sa handlebar at dito rin sa may lagayan ng plaka, itong black na ito. Yung old model ay pahugis V pababa, sa new model ay medyo lumapad siya at yung pahugis V na pahaba ay naging pahugis M sa gitna. Dito naman sa side fairings, ay meron na siyang parang bulsa for aerodynamics, sa old version wala itong parang bulsa. Dito naman sa front fairings bandang gilid, meron na siyang parang biyak na nahati siya sa dalawang pagitan. Sa old model wala itong biyak na ito. At dito sa kanyang headlight kung mapapansin natin ay mas naging sporty pa siyang tingnan. Medyo lumit ito, at mas hinighlight pa ng fairings o mas naging bolder ang fairings na nakapalibot sa headlight nito, mas nagmukhang aggressive palalo. Actually kahit papaano ay nag-effort pa rin talaga si Honda na at least magkaroon ng changes. Kahit maliit lang, at para sa akin, mas naging gumanda at pumorma pa lalo ang looks ng bagong Honda Click. At syempre hindi mawawala ang sabitan dito sa may bandang footboard. Mapunta naman tayo sa kanyang fuel tank capacity. Meron itong 5.5 liters. Engine oil capacity ay 0.8 liter. Yung underseat compartment niya ay the same pa rin sa dati na 18 liters. Dito naman tayo sa instrument cluster.
Actually almost the same lang din naman ang instrument cluster. Yung mismong module na ginamit dito ay the same lang, ang pinagkaiba lang siguro dito ay yung frame. Kasi kung mapapansin natin ay merong pinagbago yung fairings niya sa harap, pati yung cover niya dito sa harap ng handlebar ay nagkaroon din ng minor changes. So expect din natin na medyo nabago din talaga yung pinaka-frame ng digital cluster, pero yung information o indicator nito ay the same lang sa previous version. Isa din sa dinagdag ay ang USB charging port, na alam naman nating very useful talaga. Kasi always tayong nagdadala ng cellphone, at kung may long ride tayo at nag-drain ang cellphone natin, ay hindi na tayo mamroblema sa kung saan tayo pwede makacharge. At lalo na sa mga nagtatrabaho as delivery rider, like Foodpanda, Grab, Lalamove, ay sobrang useful talaga ito, dahil alam naman natin na cellphone talaga yung pinaka-ginagamit nila sa trabaho para makontak ang kanilang mga kliyente, at meron na din siyang side pocket, para hindi mabasa ang cellphone mo habang nagcha-charge. So goods na goods ito, dahil meron ng USB charging port. Kilala din ang Honda Click sa napakatipid sa consumption ng gas, at ang Honda Click ay may fuel consumption na 51.7 km per liter. Beruin mo yon sa isang litro mo na gasolina ay kaya niyang abutin ang 51.7 km, sobrang layo na po nun. Karamihan sa atin mga Pinoy ay scooter motorcycle talaga ang nakasanayang gamitin sa pang-araw-araw. Pang-service sa trabaho, pang-business, pang-hatid sundo, pamalingki. Napakadali lang kasing i-drive ng mga scooters, napakagaan dalhin, matipid sa gas at presyong pangmasa pa. Kaya pumatok talaga ang Honda Click 125 sa panglasa ng Pinoy, dahil halos andito na lahat sa kanya. Hindi masyadong mahal, smooth i-drive, napakadaling imani-obra at good for beginners, maliit lang at hindi takaw sa space, tipid din sa gasolina, at syempre merong lagayan ng mga gamit sa footboard. Sakto lang ang engine specification at maporma na din talaga ang external looks. Meron naman itong price tag na 81,400 pesos para sa ating standard color variant. At 83,900 pesos naman para sa ating special edition color variant. Nagdidependin pa rin ang presyo nito sa mga lugar at kasa kung saan kayo bibili. At ano naman ang masasabi nyo sa bagong Honda Click 125? Mag-comment lang sa comment section natin sa baba. So dito na natin tatapusin ang ating video mga kamoto. Kung bago ka pa lang sa channel ko, at hanap mo ay mga ganitong video content, ay mag-subscribe ka na sa aking channel. Hit mo na rin ang notification bell icon para lagi kang updated sa aking mga videos. Paki-follow na rin ang ating Facebook page. Maraming salamat at ride safe.